Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Naway, safe po ang lahat. Napakaganda po ng panahon po ngayon. Nakabili po ako ng sariwang galunggong at aani po ako ng mga gulay po sa paligid. Tara, samahan po ninyo ako. Pag-ani po ng bata, parang pag-ani rin ng sayang yung bulaklak na yun. Pagiging bata na po, mahamag-hamag na. Ani pa ako ng papaya at malunggay. Ito medyo malaki na yung buto. Okay lang yan. Ano pala mga mura? Masarap din po ito sa dinengding eh. Itong bata, paborito ko rin ito sa ano. Kahit hipon lang. Ito mo. Ito malalaki na buto. Kahit hipon, gigisa sa hipon. Napakasarap. Sa sinigang masarap din po ito, itong bataw. Hanggat mura mas masarap. Hindi ko masyadong dadamihan para sa mga susunod na lulutuin ni meron ba. Pahabog na ate. Nagda po ito isa. Ilang araw lang oh. Papaya. Masarap din po ang papaya na hilaw o maniba sa dinengding. Kunin mo ito isa. Lit-lit itong papaya, lakas mamunga. Masarap, may siling ilaw din po sa dinengding. Tapos murang sibuyas kahit ilang piraso. Yung ko naman put-putin ito para diba? Ayan. Medyo dumilim na. May bisita po ako eh. Na-chismis pa ako. Pero ito po muna tayo ng galunggong. Ayan. Malalaki po yung nabili kong galunggong. Mamaya lulutuin po natin yung dinengding. Diba partner na partner. Kung magpiprito po kayong galunggong na walang harina, siguraduhin po ninyo kayo meron kayong splatter protector. Kasi tatalsik po yan. Ayan, naahon ko na po yung mga galunggong. Kapag naamoy nyo ng medyo sunog na, yung tipong nangingitim na yung kesame nyo, muntik nang masunog. Ito, pinanghahango ko rin po ng prito na pinangsasalang ko rin po ng ilaw. Pero pasaling ko sa inyo kayo lang. Yan. Sinasa ko po yung sa mantika para mamatay yung mikrobyo. At pag tinakpan, lalak ko, talay ko po ito para yung lansa matepok. Ayan pa, tapos na po ako magprito ng galunggong. Nasa mesa na. Ngayon magdidinding naman po tayo. Ang dininding naman po, wala naman pong restriction kung ano po yung gulay na gagamitin po ninyo.
Sa tininding po, naglalagay ako ng kamatis. Yung iba po hindi. Iba naglalagay ng sibuyas, luya, kamatis. Masarap po sana may kamote. Yung dinengdeng, masarap. Ang ginagamit ko po sa dinengdeng, ito pong sibuyas na pula, itong Tagalog, itong maliliit. Sarap po kasi ito eh, malasa. Lalo na po yung ano, nung araw yung di kahoy pa po yung kala namin. Yung sibuyas eh, binibitin. Kasi natutuyo siya, mas nagiging firm. Hindi mo yung tuyong-tuyo na yung nagpa-powderize. Hindi naman po. Ibig sabihin eh, nami-maintain yung juiciness inside ng sibuyas. Mga Ilocano, alam po yun eh. Alay ko po muna itong sibuyas, kamatis, saka isang siling berde. Naamoy ko na po yung sibuyas saka sili. Sarap po yung linamnam ng sibuyas saka sili. Lalagyan ko na po itong papayang maniba. Ang lola ko po, sa side po ng father ko, kung ano po talaga available na gulay sa Ngono Rizal. Yun po talaga dinitigil. Napakasarap, napakasimple. Tapos pritong isda. Naku po. Itong bataw. Sa paborito ko po itong gulay na Tagalog talaga. Ibig sabihin lokal eh. Hindi Tagalog. Lokal na gulay na talagang sa Pilipinas na tumutubo. Siyempre Southeast Asian region countries. Gustong gusto ko po sa ano, sa kahit yung hipon lang, na maliliit na hipon o kaya alamang. Nanay ko po, gagawin po niya rito eh, iiwain niya ng maninipis. Igisa niya lang po sa may hipon. Kahit yung hipon na nung araw po, yung tumpukan, wala na po kasi mga tumpukan ngayon, lahat pilipilo na eh. Mga nakalagay pa yung mga hipon sa kalimusak sa kabangin sa bilakong maliit. Tapos niluluto si nanay nga doon, dami naming bataw sa sigarilyas. Pakasarap. Tapos may sinihalo niya po sa sinigang. Masarap din po ang bataw sa sinigang. Bumubalo na yung papaya. Yung ako sa papaya yung masyadong malambot. Gusto po may konting kunat. Dahil ko na po itong bataw. Bango. Kahit wala pang bagoong. Kuloan na. Lalagyan na po ako ng murang sibuyas sa malunggay. Napakabango. Sarap kumain ito. Siguradong marami naman na makakain ka. Partner na partner. Galunggong na wala sa Finland. Ayan po. Tadya ko na po ng bagoong at luto na. Diba? Napakasarap ang tignan. Ready na po. Kain na po tayo. Mabuhay! Ayan! Ginabi na po tayo. Ang dami ko po kasi naging bisita. Kasi nga po papadarokin ako sa Purim po yung magpapadala dahil linggo po ngayon. At estimate po yung sa pader at yung pamangkin ko pinapunta ko rin po dito. Habang kwentuhan. Dahil lang po Dahil po paano kasi hindi masyado namang mainit. Hindi katulad po nakaraang Abril at Mayo. Napakainit. Basta pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa binigay po sa akin na way safe po ang lahat. Biral pong pagmamahal, pagpapakumbaba, at huwag pong abuso. Dahil ang bawat abusado po ay nilaluyan po ng tao. Ang tao pong mabait kapag naabuso ay meron din pong limitasyon. Kaya na po bahala po sa amin, sinasako na po namin sa inyo lahat sa kanan ni Jesus. Amen. Sana po natin. Ay, naku. Nakalimutan ako sa dali lang po. Tasa sa panandok sa dinding. Sobrang gutom eh. Ang utak hindi na gumagana. Meron din po akong biko. Usapan po natin patis na may sili at kalamansi.
Pero binigyan po ako ng kapatid ko, ng pamangkin ko, ng sukang paumbong. So yung sausawan po, lalagyan ko na rin ng konting sukang paumbong. Paano ba ito? Susunod. Yan. Sarap ng gulay. Alam po ninyo, sa kampong dati, pag bumibili po nanay ko, iniinom ko. Kasi ano po yan, isasasawa ng chemical. Meron din po yung buko, pero mostly sasa. Ito po yung simpleng ulam pero napakasarap. Pamangkin ko na sa labas yung bisita, yung taga dito po yun. Nagkahatid po sa akin lagi, si Glenn. Pag-aarkala po kayo ng mga taga Bulacan, pag-aarkala po kayo ng mga sasakyan dito sa Luzon, sa South Luzon, dito basta sa Luzon po, message na lang po ako po ninyo. Siyempre, may porsyento ako dun. Papayag ba akong libre-libre nilang gano'n? Hindi. Hindi po libre promotion yan. Alam ni Glenn po yung, yung porsyento ko dun. Ganda nitong galunggong. Naku, sa Finland pala sabi ko kanina, wala nang bibilan sa Finland ng galunggong. Meron din po kaya over-frozen. Hindi ko po ma-appreciate yung yung linamnam. No. Tutsukang paumbong, napakasarap po dito sa sa Tinomis. O sa dinuguan, sa paksiw. Sa makinilaw, sa usawan. Gusto ko pa mo pag nakikita ko ng nanay ko, tinutungga ko na napapagalitan na gusto mga natuyan ka ng dugo, ganun. Hindi ka magkwentuhan dyan. Bayan na daw po si Glenn eh. Ay, nakanaan mo Glenn? Opo, nanay lang. Naglaing nanay ko. Laing? Opo. Sarap. Kauwi ko lang din eh. Nag-birthday din ni nanay, may laing eh. Galunggong po ito, hindi po ito alumahan, malalahat po talaga.
Kamusta naman ang misis mo, Glenn? Wala pa akong asawa. Ha? Biglang dininay? Oh, wala nga akong girlfriend eh. Tapos na agad? Tapos na agad? Papupunta lang natin sa Pangasinan, tatlo-tatlo yung kausap mo ngayon, wala na. No-comment mo na eh. Chinismis sa vlog. Naka-live yan eh. Hindi ito naka-live. Naka-broadcast sa buong mundo mamaya. Baka po, baka mapanood na yan. Hindi po. Joke po lang si Grace. Siyempre, hindi naman po totoo yun. Ano po yan? Conservative. Sana nga. Hindi yan po si Glenn. Ano po yan? Tiktuban po yan. Nagulat nga po mula na nakakilala ko po yan. Siya lang po talaga nakakausap. Hindi, totoo naman eh. Tawa ko. Huwag kang magpapakita sa camera, baka mabatas tayo. Baka nasa malayong lugar mo din yun. Kaya... Hindi naman alam nila kung sinong Glenn yan. Kaya kalmado ka lang. Binenta. Kilala ko pa naman mo. Ha? Oy! Doon sa Love of Glenn's Life, huwag kang mag-alala. Napakabait yan. Sa namin sa Pangasinan. Kasi mula pagdating, pag-alis namin, ikaw lang kausap. Sabi niya, namimits ka lang niya agad. O, di ba? 3 minutes lang yun. Hindi, joke lang yun ha. Okay lang. Hindi, ibang klase po yan eh. Kahit hindi ko po masyado pang nakalala matagal, pero nakakalapalagayan ko na po ng loob. Ibig sabihin, makikita niyo po talaga sa kanya yung sincerity sa tao. Nakahaging na kaming sumalpok sa puno na akasya eh, kakatext. For today's ano rin ah. ikaw na sinabo na. Hindi, ano po, napakabait po talaga. No joke po, di na joke lang si Ken. Alam niyo naman po yun eh. Ano bang gagamitin natin sa Sabado, kotse? Pwede naman po. Kotse na lang. Oo. Kaya hindi kasi pwede sumama sila palpan dahil meeting yun. Oo, maghapon din yata. 11 na umpisa eh. Pero hindi abutin ng maraming oras yun. Kasi kailangan ka rin umuwi dahil siyempre, trabaho din. Trabaho. Kaya hindi lang kasi pahinga. Yung mga tao na pupunta po dito, kahit na kailan ko lang nakilala, kaya po sige, hindi magpapakita yung kasi ano na ko, binenta ko. Talawin natin si Glenn. Glenn, hindi na natin tatanong siya, tama, alam mo naman namin mahal na mahal mo yun. Nung unang nakita mo ako, bukod sa siyempre mukhang artista, yung first impression, ano pa? Ano ba pwede masabi? Gandahan mo rin ha? Niligtas kita doon sa mga binalangya ko sa'yo. Siyempre mga Diyos. Yun. Dagto po. Tapos yun nga, marunong talaga makisama. Kasi hindi naman tayo close dati boss eh. Hindi. Kasi sabi ko sa kanya, pag nakita nyo ako na yun, ako na yun. Wala akong pisa hanggang huli. Sino ba yung artista na yan? Yung nagpa-picture sa'yo sa airport? Ha, yung kambal ko! Shoutout nga pala natin.
Mayor Richard Gomez, maraming salamat po sa pagtsatsaga po sa airport. Hindi, sobrang ako nagpapasalamat kay Mayor Richard Gomez kasi sa dami-dami pong tao na yon doon, ako lang po talagang makapal ng mukha na papusa. Hindi, kasi may dugong Bulacan nyo din po kasi yun. May makamag-anak ko siya rito. Pag nagano tayo, Glenn, pag kumain tayo, ano ba yung pinakasosyal na kainan doon? Saan ba yun to? Sa Quezon City. Quezon City. Saka? Hanap tayo ng maganda. Ayoko ng mga pasosyal naman na pag kinain mo, magsisisi ka. Dahil lang sa presentation, kaya ganda-ganda. Papas mo lang pang IG, saka pang Facebook. Tapos pag kinain mo, hindi mo masabing totoong lasa. Para magmukha ka lang mayaman sa picture. Ayoko ng gano'n. Hindi, baka pakainin tayo doon. Hindi ko sasabihin kung saan tayo pupunta, siyempre. Confidential pa yun eh. Sigurado papakainin tayo doon. Sasabihin ko may kasama ako. Thank you po. Dati kasi, pinakain kami sa buffet na sa hotel. Aba, siyempre, invite ako ng celebrity. Kailangan yung pang-treat nila sa akin, pang-celebrity din. Hindi ko po sinabing celebrity ko, ini-invite po ako ng celebrity at malalaman po ninyo yan sa mga susunod na vlog. Sa next week pa po yun. Bakit po ninyo, no? Dahil nag-uutukan lang po tayo ngayon. Namimit ko na po yung mga celebrity. Imagine! Garrett. Ulam ko dinengdeng sa kapiritong galunggong. Alam mo ba yung dinengdeng, Glenn? Lutong Ilocano. Mga karinderya papuntang Ilocos yan ng marami. Oo. Dinengdeng nila may halong yung bulaklak ng puno, yung babaw tawag doon. Napakasarap nun. Natikman mo na ba yun? Oo. Hindi ba? Sarap. Natikman mo? Lalo na pag may bagnet din. Oo, yun! Ay talagang partner, bagnet sa kadinengdeng. Pero hindi ko feel yung pizza pakbet. Hindi ko feel. Totoo po, hindi ko po feel ang lasa. Pasensya na po. Gusto ko po talagang traditional na luto lang po ng Ilocano. Hindi ko po sinisiraan. Ibig sabihin, yun po yung panlasa ko. Hindi ko po talaga feel ang lasa. Ipapasalamat mo po pala ako sa ano ba ito? Nakalimutan ko na. Pati gusto. Nakalimutan ko na. Lumipad kasi ganyan yung utak ko yan. Nawala sa sarili ko. Ano kinain mo sa biyahe, Glenn? Kanina, ano ba kinain namin? Nagluto yung mga teachers ng adobo. Oh. Bansang ulam. Sarap. Sarap naman. Pinaghalo. Pag biyahe talaga kasi adobo. Opo.
Kasi hindi masisira. Yung pusa titira ko nito. Pag nandito ba ako, nandito na yan. Nag-stay na dito. Yung pusa na ano. Pusa di ka tawag ko po Garfield. Oo nga pala Gawin, nakakabiyahe ka sa buong Luzon, ano? Kaya alam mo yung mga pagkain. Pamilyar naman po. Ibig sabihin kahit di mo nakakain yung iba, nakikita mo, ibig sabihin, alam mo na di ba? Oo. Ito. Ay, naku yung... pakakain nga pala sa pusa. Excuse me. Tignan natin itong biko. Sarap. Hindi pa rin gusto. Ito ko. Hindi ako natitirahin yan. Magluluto. Magpapainit po ako ng tubig na mainit para sa tsaa. Paano ba bago tayo tapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa araw po na to. At ang bawat isa po ay nakauwi po ng maayos, lalo na po yung mga bumabiyahe. Kahit wala po sa ibang bansa, dito sa Pilipinas. Kaya na po bahala po sa amin na ang bawat isa ay mapagkumbaba. Umiral po yung pagmamalasakit. Dahil ang tiwala po kapag nawala at nasira po sa ibang tao, napakahirap po mabuhay na pinangingalaga ng ibang tao. Kaya na po bahala po sa susukan na po namin sa inyo lahat sa ngalan ng Jesus. Paano ba maraming salamat na po sa inyo oras sa ilan sa Pinilakan Lakbay. Pasensya na po at mabilisan po yung ating vlog po ngayon dahil i-ready ko po yung pagpapayos sa pagbabakod dahil tinan po ako abot dito ng matagal sa Pilipinas. Talagang umuwi po ako para paayos po yung bakod ng aking property po. Paano po, maraming salamat po sa oras nila sa Pinilakan Lakbay. Inulit ko po. God bless, ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.